Mga kaagringin po ay tawag, update ko lang kayo sa ating nyog na bigyan natin ng salt fertilization 1 month ago. Sa nakikita ko po, may malaking pinagkaiba talaga compare po noong isang buwan na wala pang salt fertilization. Nagumpisa po kung dumami yung labas ng kanyang bunga talaga mga kaagri, lalong lalo na po doon sa kabila. So tingnan natin doon sa kabila yung dito na area, dahil medyo masukal, maraming mga matataas na mga tanim-tanim, hindi masyado. Pero dito sa kabila po iba talaga yung dating ng nag-salt fertilization tayo sa ating nyog. Makikita po talaga natin yung pinagkaiba. Dumami talaga yung bunga niya. So ito ating kakao, nakapag-harvest tayo dito ng isang sako, isang puno. Ito hinog na naman yung iba. Pero dito pakita natin sa inyo yung mga puno ng ating nyog dito ay talagang puspusan sa padami ng bunga, kasi nga nag salt fertilization tayo dito noong isang buwan. Mapapansin mo po yan po, yung puno na yan, dalawa lang yung naging bunga, at yung next na sa taas ay wala nga ito wala nga Pero kung mapapansin nyo sa likod nyan, ito itong bunch wala pero mapapansin nyo sa likod nya, daming bunga na ginawa mga kaagri. Makulimlim po kasi hindi masyadong maganda yung ng video natin, kuha ng video natin. Kahit dyan paganda yung bunga, padami yung bunga. Pag nakapag salt fertilization tayo sa mga nyug, padami talaga yung bunga. Tingnan nyo po mga kaagri, iba talaga yung niya, yung dating nya. Makulimlim ating panahon, marami siyang magbunga pag mayroong salt fertilization. So dressing pa tayo uli pag nakapagdala tayo ng isang sako dito, ay salt fertilization tayo muli kasi may ulan pa mga kaagri, para mas dadami yung mga bunga ng ating nyug. Makulimlim talaga kasi po parang uulan na talaga, hapon na, 2:00 na, pero parang sarado yung langit. Yan po, pati yung mga bagong labas na mga suwak dito sa amin, yung mga flower nya, kung makikita nyo po, ang dami siyang magbunga. At pati yung mga yung mga huling bunga niya, hindi niya na hinuhulog. Sa amin yung term is napulak, yung nahuhulog siya. Hindi na po niya ginagawa nun kasi nga nakahigop siya ng maraming fertilizer mula sa asin, sa salt fertilization natin. So mabibigla ka po, biglang dadami yung bunga dilim talaga dilim na dilim yan po. Marami ang bunga yan po, grabe siya magbunga Pati yung tall varieties natin, nag-iba po yung sitwasyon. Yung dati na nasa ilalim ng bunga, wala ko makuha. Yung sa ilalim ng bunga pa isa-isa padala-dalawa. Pero yung sa taas po, makikita po ninyo sa taas, biglang dumami yung bunga niya. Yun po yung nangyayari pag nakapag salt fertilization tayo sa ating nyog. Pati po dito, kung makikita po ninyo, grabe yung isang buwig niya abutin ng 30 kabunga yung iba gaya po nito gaya po yan malayo kasi grabe siya magbunga. Pati yung bagong bukas na doon dyan sa kaliwa at saka dito sa kanan, makikita nyo talaga dito sa sa actual mga kaagri na ang dami talagang magbunga. Grabe siya wala tayong magagawa, ganyan talaga pag nag time na talaga ng pagbunga ng ating nyug. Kaso makulimlim parang uulan So yan po, kakaiba talaga dating ng mga nyug. Ang dami talagang ng bunga, paggawa ng bunga. Itong isang puno na ito talaga napansin ko talaga mga kaagri.
And kakaiba ito eh. Kaso lang madilim eh. Kasi nga kung makikita ninyo, maraming bunches yan walang bunga. Sa ilalim na yung walang mga bunga, o isa, dalawa, tatlo, apat, lima nga yata, hanggang anim. Pero na ang yung nasa likod niya, yung next na ano sa taas po, dami ng bunga, dami ng kanyang ginawang bunga. Kasi nga, hindi nga ito na ano eh. Hindi na nga ito na tawag na linisan yung puno na yan eh. Dahil po yun sa salt fertilization, yun yung pinagsasabi natin sa inyo, na pag nakapaghigop siya, yan po, kahit ito kanina ay nako, grabe yung sa ilalim mo lang bunga yung dark niyan. Pero yung sa likod niya sa taas, sa ibabaw, ang dami ng bunga talaga. Ang dami na talaga ng kanyang pinagawa na bunga, lalo nito. Kasi kung kulang po yan sa higop ng fertilizer, wala po yan, malalaglag po yan. Kasi masyadong malaki yung stress na pinagdaanan yan mga ka-agri. Pati po dito. Makikita po ninyo, walang mga gawang bunga sa ilalim. Yung pagkatapos nitong mga lalaki talagang nag-stop po siya mga ka-agri. Pero yung next sa taas, pinagagawa niya na, mayroon na talagang bunga. Ito nga eh. Sabi ko nga ang tagal-tagal hindi nagbunga ito. Dahil sa sobrang stress oh. Pero doon may mga puno tayo doon na grabe yung pagkagawa niya, yung kanyang bunga. So, yon, mainam talaga pag mag salt fertilization tayo. Eh syempre yung iba dito, kakabalik pa lang yung dahon niya dahil sa pinagdaan ng stress nung nagdaang El Nino 1 year and a half ago. So grabe yung struggle ng nyog. Kakabalik lang talaga na gumanda ito. Ito po, yan po. Sa taas ng grabe yung maliliit, sa taas yung dami yung makikita nyo dito sa ilalim, konti po yan, hindi po yan ganun karami. Pero yung sa taas yung maliliit dahil sila yung nakahigop, time na nakahigop talaga ng salt fertilization mga ka-agri, kaya sila yung may pinakamaganda at saka maraming bunga sa ngayon. So ito pinagplanuhan talaga pa ito, kaso lang parang uulan, hindi na naman natin madadala yung asin. Mayroon pa tayong 3 bags doon. Pag yun ay nailagay natin dito sa kanila, kahit hanggang 1 kilo kada puno, ay talagang makikita natin ang magiging effect nito. Kasi hindi na po tayo nag-fertilize ng anumang klaseng fertilizer sa mga nyog natin. Kasi dito sa taniman, pag nakapag-fertilize tayo dito, abot na rin ang kanilang mga roots. So yun, direct sa kanila, puro salt na lang talaga mga ka-agri. Lalong lalo na yun sa ilalim, ang dami talaga ng bunga. Tsaka pati yung dahon niya mga ka-agri, iba talaga yung dahon niya. Pagkatapos po tayo mag-apply ng salt fertilization sa kanila, makikita mo na talagang malulusog po yung dahon ng nyug. Pag nag-salt fertilization, biglang naging makapal, naging green yung kanilang mga dahon. Kasi pag kulang sa dahon yung nyug natin, wala na rin. Hindi na rin nadami yung bunga. Yun yung mga nakita natin. Itong malapit, kakabalik pa lang ng dahon eh. Kasi bago naging ganito kadami yung dahon nito, dati sabi ko, hanggang 11 na lang, hanggang 10 na lang yung dahon eh. Pero ngayon, bilang unti-unting dumadami, ganyan sa ilalim, na pag ganyan kadami yung mga dahon, ganyan po, ganun po, marami talaga yung bunga ng nyug pag maganda yung dahon mga ka-agri. So hanggang dito na lang muna, Agritechnics TV po. Nag-update po tayo sa inyo ng ating nyug bago na dumating yung magdadalawang buwan. 1 month and a half tayong naglagay ng salt fertilization. Hanggang sa muli, parang ulan.